Hello guys, welcome back to my channel. Today mag-unbox tayo ng portable monitor. Yung brand niya ay Arsopa. Yung size niya is 15.6 portable monitor. So yung model niya is Arsopa S1 Table. So nabili ko to online. So dumating lang siya kanina. And then ito yung kanyang package. So naka-bubble wrap pa. So i-unbox muna natin para makita natin yung laman sa loob. So ayan siya naka-sealed and buksan na natin. So ito yung box guys, nakalagay dyan Arsopa. So nakasealed pa siya. Ayan yung kanyang side. Tapos ito yung kanyang ilalim. Ito yung nakasulat dun sa ilalim. Buksan na muna natin. By the way, nabili ko pala to sa official store ng Arsopa. Okay, buksan na natin yung box. Okay, upon opening, andito yung device. So, set aside muna natin. Tignan muna natin yung mga accessories niya dun sa loob. So, meron tayong S1 table, user guide, so, nandyan yung guide kung paano siya gamitin. Tapos, meron tayong warranty card, after sales service. So, nakalagay dyan. Ayan, basahin nyo na lang. So, scan nyo siya for 24 plus 12 months warranty. Ayan. Tapos, ito yung kanya accessories. Meron tayong HDMI port. Buksan natin. Meron tayong HDMI, isang malaki, isang maliit. HDMI to mini. Tapos itong isa. Meron tayong USB to Type-C. Tapos yung pinaka-last. So tatlo lang yung kasama niyang cable. Meron tayong Type-C to Type-C. Mamaya testing natin yan. Tapos wala nang laman na iba.
And tingnan na natin yung mismong portable screen. Dito natin siya ipatong. So ito yung kanyang case, nakalagay dyan Arzopa. So natin, ayan, ito yung kanyang portable screen. Yung kasama niyang case magnetic na, so yun nga lang, parang hindi siya masyadong madikit, pero tignan natin mamaya yan. Okay. So ito yung kanyang portable monitor screen. So nakalagay dyan Arzopa. So nandyan yung kanyang mga description. So mamaya tatanggalin natin yan. Of course yung kanyang logo ng Arzopa. Okay, napakanipis niya lang. So sa ilalim meron siyang parang rubber, para pag tinayo natin siya sa stand, hindi siya direct dun sa kanyang screen. So ito yung kanyang likod. Metal frame na, hindi siya plastic. And dun sa side, nandun yung kanyang, higilin natin. Sa side, nandun yung kanyang power button. Okay, meron tayong plus and minus sign dyan para maano yung kanyang display, ma-adjust. Tapos nandito yung kanyang HDMI port, dalawang Type-C na port. So mamaya testing natin, titignan natin kung paano siya gamitin. Meron siyang speaker dun sa gilid, meron dito sa left side, at meron dito sa right side. So ito yung kanyang magnetic case. So tanggalin na muna natin tong sticker na nakalagay dito sa gilid. Ayun pala sa taas. Ayan, para mas makita natin ng buo yung screen. Okay guys, ito na yung monitor. So tinanggal ko na yung sticker doon sa screen dahil tinest na natin siya mismo doon sa laptop. So sinubukan natin yung kanyang dual display. So ayan mismo yung display niya. So pwede siya gawing dual monitor kung meron kayong laptop or PC. So hindi na muna tayo masyadong magpo-focus dyan sa dual monitor kasi obviously gumagana naman yung portable monitor na binili natin. By the way, ginamitan ko pala siya ng ibang Type-C na cable. So dinirect ko siya isaksak doon sa power, sa kuryente. So pwede nyo rin siya gamitan ng power bank, or kung malaki yung battery ng device na gagamitin niyo, pwede na siya directly na mag power on. Wala kasi siyang built-in battery at saka hindi rin siya touchscreen. So magpa-power lang siya pag naglagay kayo ng device or isasaksak nyo siya mismo doon sa kuryente or gagamitan nyo siya ng power bank. Okay? I-testing na muna natin yung devices. Okay, ito yung una kong ginamit na device. Ito yung luma kong Xperia. So Android phone yan, pero maliit lang yung screen. Isaksak natin dito sa device and isaksak natin doon sa Type-C na
walang nangyari, hindi siya nare-read nung ayaw niya. So okay, bago ko pa ipakita sa inyo, and tinesting ko na rin tong device na to, nakailang ulit na ako palit ng cable, HDMI cable, wala talagang nangyari. Okay, meron din ako ditong tablet. Okay, Samsung to. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang Samsung DeX. Natin. So in-expect ko na pag snaksak natin siya dito sa portable monitor gagana, pero eto, subukan natin, pakita ko sa inyo. Wala nangyari, nag-charge lang yung tablet. So pag pinindot mo yung DeX, start DeX, wala pa din. So yan lang yung nangyari, hindi siya nag-display dito. So, meron akong S25 na device. So meron din siyang Samsung DeX, wireless DeX. So subukan natin i-connect. So ayan, lumabas na siya agad dun sa screen. So connected. So subukan natin siyang i-DeX. So ayan na. So gumana siya. So S25 yung gumana dito sa ating device. So hindi talaga pwede basta-basta na Android phone lang yung gagamitin mo. Dapat compatible din talaga doon sa device. So ang ginawa ko, naglagay ako ng mouse. Kinunik ko dun sa device. Tapos meron din akong keyboard. So ito yung mga compatible device na nakasulat doon sa website nila. So ito lang yung pwede nyong paggamitan ng portable monitor. So tignan nyo na lang, ilalagay ko dyan sa screen. Yung mga laptop and PC, yung phones, tapos meron din sila mga gaming consoles, nakasulat dyan. So nagtaka talaga ako dun sa Samsung na tablet, kahit na meron siyang DeX, ayaw pa rin niyang gumana kasi hindi nga siya compatible doon sa second screen na gamit natin. Tapos yung isa namang lumang device, yung Xperia, luma, kaya siguro expected na natin na hindi siya gumagana. So bago kayo bumili, alamin nyo muna kung compatible ba yung device ninyo na gamitin as second screen. So ayan, naglagay ako ng Bluetooth keyboard para pag meron tayong ita-type. For example, magsa-search tayo. So nakakonect lahat yan dun sa device na gamit natin, yung S25. Tapos meron din tayong mouse. Kung nakikita nyo, may mouse na arrow doon sa screen. So ito yon, Bluetooth din yung gamit ko. So para hindi na natin pipindutin yung phone kapag kailangan natin, so nandyan na siya. Pwede kayo maglagay ng Bluetooth speaker or pwede rin yung Bluetooth headset. So hindi kayo pwede maglagay ng 3.5mm na jack kasi wala naman siyang port doon sa gilid. Okay, 1080p yung kanyang display, tapos meron siyang 60Hz refresh rate. Okay, ako hindi naman kasi ako mahilig mag-games, kaya okay na sa akin yung display niya na 60Hz lang. So kung mahilig kayo mag-games, kung gusto niyo mas maganda o mas malinaw, doon kayo sa mas mataas, yung merong 144 refresh rate at meron din silang 180 refresh rate. So tignan nyo na lang doon sa official store nila kung ano yung mas magandang monitor
na mapipili ninyo. Depende kasi yan kung saan nyo gagamitin or kung paano nyo siya gagamitin. Ako kasi gagamitin ko lang siya pang nood ng mga movie or pang browse or minsan pang edit ng mga video. So yun lang yung paggagamitan ko kasi hindi naman ako masyadong sa gaming. Kaya okay na sa akin yung ganitong monitor. So meron ako ditong TV box. So meron siyang HDMI port. Subukan natin kung gagana siya dun sa monitor. So ito yung gagamitin natin, yung HDMI to mini. Okay. So ayan, gumagana yung TV box na kinabit natin. So subukan muna nating i-search yung kanyang channel. So again, gumana na yung TV box. Kapag scan na tayo ng channel, so pwede nyo rin siyang gawing TV monitor. Basta meron kayong TV box na merong HDMI port, pwede nyo siyang gamitin as TV. For me, okay naman yung Arsopa S1 table for secondary screen. Kung hindi naman kayo masyadong gamer or tamang-tama na yung 1080p at 60Hz refresh rate, malinaw na yung display kung mahilig lang naman kayo mag-browse sa YouTube or watching movies. Ilang araw ko nang ginagamit, so far wala namang issues or wala akong nakitang problema doon sa portable screen. Tapos sinubukan ko na rin mag-play ng Asphalt 8. Maganda naman yung graphics. Para sa 1080p at 60Hz refresh rate, okay na sa akin yung display niya. So yung 15.6 inches na size na monitor, okay na rin para sa daily use. Hindi masyadong maliit at hindi rin masyadong malaki. Tamang-tama lang siya kahit hindi siya touchscreen. Wala akong naging problema. Kasi pwede naman mag-add ng accessories tulad ng Bluetooth mouse, keyboard, headset or Bluetooth speaker para sa extra bass kung gusto niyo na mas malakas yung sound. Kasi wala naman siyang 3.5mm jack. Although meron siyang speaker dun sa magkabilang side, hindi naman ganun kalakas yung speaker niya. Pero kung nandun kayo sa loob ng kwarto na hindi naman ganun kaingay, kahit hindi niyo nasalagyan ng extra speaker. Gaya nga ng sabi ko kanina, 15.6 inches, tama lang yung size para mailagay natin sa bag or pag nag-travel tayo, especially pag may gatherings. Uso na ngayon yung mag-karaoke gamit yung YouTube. At pwede nyo gamitin ng power bank. So pwede nyo siyang gamitan ng power bank para gumana yung portable screen. Tapos bago kayo bumili, check nyo muna yung compatibility ng device nyo from Android phones, iOS, gaming consoles, or kahit na yung laptop. Kasi hindi lahat ng devices pwedeng gumana sa Arsopa S1 table. So lalo na ako nung una, akala ko gagana yung mga luma kong devices na Android. Akala ko magagamit ko siya at least pang second screen. Pero hindi, kasi meron pala siyang compatibility kung anong device lang yung pwede nyong magamit. So para dun sa mga nagtatanong, meron naman siyang website sa Arsopa mismo. Pwede nyong tignan yung compatibility ng mga devices na pwede ninyong gamitin. So kung babalikan natin yung video ko, na post ko na dun yung iba, kasama na dun yung pag-testing ko sa TV box. So yung TV box, na curious lang talaga ako kasi meron siyang HDMI cable. So sinubukan ko kung gagana. So buti na lang gumana siya, at nagagamit ko minsan kapag gusto ko manood ng local channels or kapag nawalan ako ng internet. So yun yung nagiging gamit ko, yung TV box gamit tong monitor. So yun lang guys, wala na akong masyadong masabi about sa Arsopa S1 table.
So thank you for watching and see you again for our next unboxing. So see you again guys next time. Bye.